Pero ngayon naman, Audrey, sa tuwing may mga disasters and calamities sa ating bansa, isa pong MMDA sa unang ahensya namang tumutulong. Alamin po natin ang kanilang mga rehabilitation efforts. Makasama natin this morning. Let us all welcome our very special guest. We have Mr. Ramon Santiago, consultant for DRRM MMDA. Good morning, sir. Welcome to Good Morning, Boss. Magandang umaga, Dayan. Magandang umaga, Audrey. Alright, so to start off, ano na po ba yung mga preparations na ginawa natin, lalo na sunod-sunod pong mga bagyo ang pumapasok sa ating bansa? Well, every time merong nagbabanta sa ating bagyo, ang MMDA ay naghahanda ng kanyang mga resources, mga tauhan, mga kagamitan. At bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council, ay pinupulong din niya yung mga miyembro mula sa ibang pamahalaan dito sa Kalakang, Maynila. So, pag may mga nagbabadyagan yung mga unos sa atin, bagamat hindi tayo direkta na apektuhan, ang MMDA ay kaget na sinasaayos yung mga tauhan at ina-anticipate na rin kung anong posible maging epekto sa atin. Alam po namin na mabigat ang trabaho talaga ng MMDA, hindi lang sa trapiko, maging sa paglilinis ng mga kalsadahan. Nung summer season po, ano po yung mga naging mga ginawa ng MMDA na para paghandaan itong tag-ulan? Well, actually, sa simula pa lamang ng taon ay meron ng tinatawag ng MMDA. Tawag dito yung estero blitz. Kusala, talagang yung mga estero na identified na siya mga pangunahing daluyan ng tubig sa Kalakang, Maynila. Talagang binubuhusan niya ng mga tao at kagamitan upang malinis. Before summer pa lang nasisimula yan. Usually mga February, simula na yan, year-round. Medyo natitigil lang ng konti pagdating na ng tag-ulan dahil ang inaasikaso naman natin, maibsan naman yung kung sakasakali may pagbabaha. Bukod dito, may mga tinatawag tayo mga pumping stations kung saan 12 dito sa 25 to ay nirehabilitate at in-upgrade yung kanyang kapasidad para makabomba pa ng mas maraming tubig at mas maging matulis tubig palabas sa dagat. But sir, besides, since you've mentioned about your preparations, ano naman po yung mga initial projects and programs ng MMDA for this year, lalo na dun sa mga papasok when it comes to disasters and calamities? Year-round halos may unit ang MMDA, Public Safety Division, na nagsasagawa ng pagsasanay. Either sa volunteers o kaya may mga naghihiling, may training tayo on disaster preparedness. At itong Hulyo, bilang National Disaster Consciousness Month, ay may inilatag tayong activities sa bandang katapusan, bilang contribution ng Metro Manila sa pagtaas ng consciousness at saka ng awareness ng ating mga kababayan na may kinalaman naman sa lindol. So sa July 30, nationwide quake drill. It's going to be a metro-wide earthquake drill na kinasasangkutan o kinabibilangan ng iba-ibang sektor. Ano pong magiging participation ng MMDA dito? Well, may mga itetest tayo na yung mga plano, kung paano yung ating mga resources ay kung sakasakali magkaroon ng isang lindol, meron kasi tayong tinatawag na quadrant staging area. Yung Metro Manila, hinati natin sa 4 na bahagi ito upang mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan kung sakaling lumindol ng malakas. Kasama rito yung ibang ahensya at bukod doon sa empleyado namin, dito sa earthquake drill na ito at 10:30, inaasahan nating maraming mag-participate at ang hudyat ng panimula ng drill ay ang kampana ng simbahan, alarma or sirens mula sa mga bombero. Inaasahan din namin na yung ating mga kaibigan sa broadcast network ay papatunugin yung isang distinct sound na maihahalin tulad natin sa epekto ng isang lindol. So, lahat tayo, simula bata hanggang at ibang sektor, ating i-execute natin, isasagawa natin tinatawag nating kapag lumilindol, ang ating gagawin ay magdadrop tayo
poprotektahan natin yung ating katawan mula sa mga pwedeng makasakit sa atin. Tinatawag natin cover at hold, no, upang hindi tayo masaktan sa Drop, paggalaw, cover. no. So drop, cover, and hold, no. This kadalasan mga mesa or sturdy tables. So again, Audrey, nakita natin dito, prepared ang MMDA. Meron sila mga initial projects and programs when it comes to disasters and calamities, mapabagyo man o lindol. So may mga nakalatag na silang mga gagawing proyekto at programa. And of course, ang hiningi na lang na mga viewers, most especially our bosses, is to really participate, educate ourselves para alam natin kung paano tayo. Dahil hindi lamang, syempre, MMDA ang kikilos o ang government pagdating sa mga ganitong klaseng pangyayari. Syempre, dapat meron niyang participation within us para at least maging successful yung isang programa. Okay. Sir, matanong ko lamang po, no, dahil ngayon po ay tag-ulan na, busy yung mga personnel ninyo. Nakakalat sila ngayon, tumutugon sa mga pangangailangan ng mga binabaha. Paano po yung training? Paano po yung nahahati yung mga oras dito? Dahil parating na nga itong nationwide earthquake drill. May unit kasing in charge dun sa training. No? So they're equally distributed. Oo. At meron din namang mga kawani na in charge o na ang task naman nila ay tumugon o rumisponde sa pangangailangan. So tulad ng aming flood control office, no? Kulang-kulang 1,000 yan na may shifting na nga sila ngayon sa gabi, no? Ang direktiba ni Chairman Tolentino dyan, kinakailangan nando sila sa lugar na yon na para pag bumaha ay kagyat magagawa nila ng paraan upang maibsan yung pagtaas ng tubig. May mga ibang units din tulad ng traffic, may tinatawag kaming composite, no? Merong taga-linis ng drainage, merong sige ang pag-ayuda sa traffic, ang pagmamanage. At meron din namang grupong pwede pagtulong o paglikas do sa ating mga kababayan apektado. Alright, so before we end, do you have any reminders to our viewers, lalo na dito sa dadating na nationwide earthquake drill this coming July 30? Sa ating mga kababayan ay hinihikayat natin ang lahat dito sa Metro Manila na dumalo at makibahagi do sa Metro-wide earthquake drill na simula alas 10:30 ng umaga. At makilahok po tayo dito at atin seryosohin. Layunin po nitong programang to o nitong activity na ito na maitaas natin ang taas ng ating kamalayan pagdating sa kung anong mga dapat natin kapag may malakas na lindol. Inaasahan ho natin na ito ay isang panimulang activity lang at sa mga susunod na taon ay pwede pa natin siyang patuloy na gawin, no, kada taon. Alright, so again, marami tayong natutunan, Audrey. Sabi nga natin, dapat periodically ginagawa itong earthquake drill, lalo na ng mga estudyante. Para, di ba, pag dumating yung panahon na to, alam na natin yung gagawin natin at hindi tayo magpapanik. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Ramon Santiago, consultant for DRRM MMDA. Okay.